Ayan. So, this time, kukuhanin na natin yung sa sum and difference ng identities, which is about naman sa cosine. And ang gagamitin nating formula kapag cosine is cosine A plus B kapag addition. Ayan. Equals cosine A times cosine B but minus sine A sine B. I-confirm ko. Bakit kaya minus? Tama. So, dito, halimbawa, depende kasi dito sa given. Halimbawa, ang binigay ko is, kagaya ng kanina sa sine, which is 105. Given yung right special triangle natin, which is yung 30, 60, 90, and 45, 45, 90, hanap ka lang dun sa dalawang angle kung alin ang mag-i-equal kapag pinag-add mo. Since ito ay sum, kapag ang nakuha mo, halimbawa is, ang given is cosine 105. So, hanap ka dun sa special triangle ng dalawang angle na kapag pinag-add mo, since ito ay addition, makukuha mo ay 105. Di ba binigay ko na yon? And, yun ay, ano yung dalawang angle? 60, 45. Cosine 60 and 45. And then, gagamitin lang natin itong dalawang to as A and B. And kapag sinubstitute natin itong cosine A times cosine B minus sine A times sine B, ito yung parang formula niya. So, ang sine A, ay ang A mo niyan magiging 60 at ang B mo magiging 45. So, i-substitute na natin cosine A. So, ang A mo ay 60. At ita times sa cosine B. Ang B mo ay 45. Minus, sa times to ha, minus sine A. At ang sine mo ay 60. Ay times sine B. Ang B mo ay 45. So, given yung special triangle, para may ano kayo, may guide. 30. Ito yun. 60. 90. So, ang value nito ay 1, tapos 2, square root of 3. And yung isa naman, 45, same sila, 45, 45, 90. 45 din ito. Plus 1, ang opposite nila, and square root of 2. So, since dito, ang angle niya ay 60, tingin lang kayo dito sa angle na 60. Since yan ay cosine, ano yung dalawang ano niya? Identities? Cosine. Bigay nyo nga. Di ba kapag cosine, adjacent over hypotenuse. So, ano yung adjacent over hypotenuse niyan yan? Ano yung value nila? Yung hypotenuse po to. 2 ang hypotenuse. Yung adjacent. 3. Ha? Dito. Ayun. Square. Itong angle ng... Sa 60 po? Oo. 1. 1. So, yan ay 1, tama. 1 over 2. And, ita-times natin siya kay cosine 45. So, since same naman na cosine, adjacent over hypotenuse, ang 45 is kahit alin ditong angle na ito. Same lang naman ang opposite nila. So, ang adjacent din nila ay same. So, 1 yan. At ang kanilang hypotenuse is square root of 2. At kapag may square root yung kanilang denominator, anong magiging natin kapag ni-rationalize natin yan? 1 over square root of 2 kapag ni-rationalize, magiging square root of 2 over
2 2. minus, ito, yung sign, ano yung dalawa na hinahanap natin kapag sign? Opposite and Opposite hypotenuse. Very hypotenuse. good. So, sa 60, ano yung dalawang yon? Yung opposite and hypotenuse. Square root of 3 po. Square root of Over 3 2. over 2. So, square root of 3 over 2. And yung isa, yung sa sine 45 naman, ano yung 1. kanyang opposite? 1. 1 over Hypotenuse ay square root of 2. At kapag nirationalize, magiging Square root of 2 over square 2. root of 2 over 2. So, i-multiply na natin. 1 times square root of 2, that is square root of, up to and 2 times over 2, that 4. is 4. Minus square root of 3 times square root of 2, that is square root of 6. And 2 times 4. 4. So, we have square root of 2. Pag pinagsama natin yan, square root of 2 minus, Square root of 2 minus square root of 6. yan. Pwede na yan yung maging final answer natin. So, we have square root of 2 minus square root of 6 over 4. Ito yung kapag cosine. Okay? Okay na? Clear na? Another example. Okay na yan? Pwede ko na siyang erase. Na? Opo. Opo. Next. Paano naman kapag cosine, kagaya ng binigay ko dito sa sine, 15 naman. Cosine or 75. Gamit ulit itong special triangle. Memorize nyo na ba yung sa special triangle? Kung ano yung opposite, adjacent, and hypotenuse nila? 1, 2, square root of 3. Tapos yung sa 45, 45, 90, 1, 1, square root of 2. Yung sa cosine 75, try nyo dyan sa paper nyo. 1, 1, square root of 2. And di ba yung formula natin, cosine A plus B equals cosine A times cosine B minus sine A times sine B. Sige, try nyo nga. I-identify muna kung ano yung dalawang angle. Eve. Ano kaya yung dalawang angle, Eve? Ano po, teacher? 30 tsaka 45. Very good. We have 30 and 45. And sinong makakapag-identify ng mga to? Yung cosine A, cosine B. Yung dalawa muna. Kenji. Sa Cosine 30 A. po. Cosine Sa 30 po. 30. Cosine 30. And cosine 45. 45. Ikaw muna dito sa dalawa. Yung dun po sa cos Cosine 30. Opo. Yung adjacent po, yung hinahanap, tsaka yung hypotenuse. Very good. At ano yung value na yun? Square root of 3 po over 2. Very good. And Sa cosine 45 naman po, 1 over square root of 2, may or mumultiply sila. Magiging square root of 2 over 2 po. next, si Ishi. Dito anak. Sin A, sin B. Magiging Ishi. Nandiyan ba si Ishi? Hindi nag-response. John Erish.
Ano yung sa sine A and sine B, anak? 1/2 tsaka Hindi. square. Lagay mo muna sine. Yung A mo ay 30. Gumawa, And teacher. then, sa times sa sine B, which is sine 45. So, yung sine 30, ano? Ano po? 1/2. Tapos, 1 over po. 2. Teacher, ano po yan? Ay, date yung kay Ishi. Wait lang na. And, sine 45. Square root of 2/2 po. Ishi, will you give me the product of these two? Yung square root of 3 over 2 times square root of 2 over 2, tsaka yung 1/2 times square root of 2 over 2. Ishi, Opo. ilan Wait na? lang. Sige. Yung sa una po, teacher, Square root of 3 times square root of 2, ilan? 0.47 po. Yung final answer na yung ginawa mo? Hindi pa po. Yung sa una pa lang po siya, teacher. Hindi yung kung ano yung ginagawa natin na. Ito, square root of 3 times square root of 2. Anong sagot? Pagka-times yung sa radicand. 3 tsaka 2. Magiging yes? Yung sa cosine po sa 45, Oo. teacher ko ba yan? Adjacent over Ha? hypotenuse. Ha? Di ba ano teacher ko? Yung Adjacent over hypotenuse na. Ang adjacent niya ay 1. Ang hypotenuse niya ay square root of 2. Di ba kapag ang denominator ay may square root, i-rationalize natin. So, magiging 1 over square root of 2 times square root of 2 over square root of 2. And 1 times square root of 2, that is square root of 2. And square root of 2 times square root of 2, that is 2. Okay? Parang itong ginawa mo dito. Jan Erich. Okay na? Yes. Ishi, square root of 3 times square root of 2. Pagka-times mo lang yung 3 and 2. 2.45 po. Ay, sinusolve mo siya ng ano? Ng decimal? Ang square root of 6 ba? Ayan. Sinolve mo siya ng decimal? 2.45. O sige. Nakakalyo po. Sige. Nakakalkyo ka. Bali, ito, square root of 3 times square root of 2 ang ginawa mo, minultiply mo sila ng kaya naging decimal. So, ang nakuha mo ay 0.47. 47 po kanina. Bakit naging 0.7? Ang ginawa niya, ay gamit niya calcu. Hindi niya sinunod yung sa ano natin, yung sa process. Kasi ang ginagawa natin is, ito, halimbawa, dito sa square root of 3, ita-times mo siya sa square root of 2. Ang gagawin mo lang, yung 3 dito, and yung 2, pag-multiply mo lang. And pagsamahin mo sila sa loob ng radical symbol, which is Di ba na? 3 times 2, 6. And ang ginawa ni Ishi, kinalculate niya yung sa square, ang ginawa niya kasi square root of 3 times square root of 2. So, sa calculator kasi, lalabas talaga na decimal. So, ang value ng square root of 6 niyan ay 0.47. Tama ba, Ishi? Opo, teacher. And yung sa baba, yung denominator, we have 2 times 2. That is 4. Minus, itong 1 times square root of 2. That is square root of 2. And 2 times 2, that is 2 times 2? 4. Ha? Sa baba po ng... Ito? Wait lang po. Saan natin galing yan? So, yan. Depende. Halimbawa, ito, cosine. Ito yung kanyang hypotenuse. Hypotenuse ng cosine 30. Itong cosine, hypotenuse ulit. Itong sine, hypotenuse. Sine, hypotenuse. Diba? Ina-identify natin halimbawa yung cos. Adjacent,
over hypotenuse. So, ang adjacent Hindi po, niya is teacher, square root baka of na po 3 iba. times 2 times 2. 2 yan po yan. Ang bala ko Oo. sa kuha niya. Oo. Okay? Sige po. So, yung kay Ishi kasi gamit niya calculator, kaya decimal talaga yung lalabas diyan. Pero ganito lang yung Ishi. Square root of 3 times square root of 2, that is square root of 6. Multiply lang natin yung nasa loob ng radical symbol o yung tinatawag nating radicand. And yung kanyang denominator, yung nasa baba, 2 times 2, 4. And minus, dito, yung 1 times square root of 2, that is square root of 2. And 2 times 2, that is 4. So, since same 4. denominator, pagsamahin na lang natin sila, we have square root of 6 square minus root of 6 square root of minus square 2. root of 2. Okay? Okay po. Oo. Yes, sir. So, kapag inano natin, yung sinasabi ni Jericho na kung pwede man, so square root of 6, pag minus natin yan, magiging square root of 4. And makukuha natin yung value ng square root of 4, that is 2. Tama? 2 Kapag over i-divide 4. natin yan sa 4, magiging 1 2. half. 1 1 half. pa. Clear na ba sa inyo itong cosine? Teacher, pag sa sa subtraction, ganyan po yung gagawin? Oo. Eto, subtraction to. Pero pag addition, magiging square root of 8. So, wala namang value yung square root of 8. Dito kasi may value siya kung square root of 4. Kung may value lang po, ay doon niyo Oo. po ipag-add Pero or kung pag gusto nyo, ito subtract. na lang. Okay naman na. Okay naman. Akala niyo po, teacher, yung Acceptable. sa kanina po. Ha? Yun ba yung pagkakaintindi mo, Jer? Na? Yung kaninang given? Yung sagot, Teacher, ako naman po. Yung sa, negative square root of 2. Hindi. Square root of 2 minus square root of 6. Di ba? Oo. Ganun oo. Ito, ganyan yung Kaya kanina. po hindi siya pwedeng Pinagbaliktad lang. minus. Oo. Maging negative yung sagot. Teacher, ako po. Yes? Sandy? Ini po kasi ulit, teacher, pakananay po ako. Antayo. Di ba ang ng sign is so. So, andito yung 45. Ang opposite niya ay 1. Ang hypotenuse niya ay square root of 2. So, kapag kasi meron tayong denominator na may square root, so i-rationalize natin. Multiply natin siya kung ano yung denominator. So, ang denominator ay square root of 2. Both yan, square root of 2. So, 1 times square root of 2, that is square root of 2. And square root of 2 times square root of 2, that is square root of 4. At ang value ng square root of 4 is 2. Kaya ito ay 2. Kaya nung nirationalize natin siya, square root of 2 over 2. Okay na? Sandy, okay na? Opo. Clear na? Yan po yung ipag-long quiz namin. Yan po. Continuation. Ito, ganun din. Opo. Cosine, kapag cosine ka, adjacent over hypotenuse. So, ang adjacent ng ating cosine 30, yung angle na to ay square root of 3. Kaya ito ay square root of 3. At ang kanyang hypotenuse ay 2. Kaya yan ay 2. Kaya square root of 3 over 2. Sige po. Thank you po. Thank you.